araw po, makakasama natin ang Executive Director ng Kaisahang Buhay Foundation. Walang iba, si Direk G, Direk Glady Bunao. Ma'am, magandang araw sa iyo. At bakit ho kayo narito sa Calatagan, Batangas? Okay. Magandang araw din po, Sir Ricky, at sa lahat ng ating mga nanonood ngayon at nakasama ng programa na pinangungunahan ni Director Bunao, no? So, nandito kami sa Calatagan, Batangas para sa aming team building and rest and recreation activity, no, ng Kaisahang Buhay Foundation. Alam niyo ho kasi itong buong linggong to, simula nung Lunes hanggang Biyernes, very special yung activity na to kasi nung Lunes nagsimula kami para pag-aralan yung tinatawag na Trust-Based Relational Intervention or TBRI. Pinopromote po ito ng KBF at ng aming ilang partners, no. This is a very innovative intervention that was authored by Dr. Karen Purves. Ang TBRI po ay napaka-importante para sa mga bata, sa families. Originally, ito ay dinevelop for, to help adoptees, or foster children, caregivers, and families. Pero, pwede rin po universal ang intervention na to. Pinopromote nito yung tatlong principles ng TBRI. Una is connecting principle, empowering, and correcting. Pero pwede rin po itong gamitin sa workplace. Sa Kaisahang Buhay Foundation po kasi, this is a child welfare and family welfare organization, no? So, kilala po ang KBF po sa adoption, sa foster care, and meron po kaming isang pinakamalaking programa at tinatawag po namin itong Family Strengthening Program na tumutulong din po kami sa mga maraming bata para sa kanilang edukasyon. Meron din kaming Child Nutrition Program or now known as Nutrition and Health Services and sponsorship. So, marami po kaming tinutulungan na bata, hindi lang for adoption, pati yung nasa community, mga bata from different child caring and child placing institutions, no? And so, ang workplace po kasi natin, lalo na yung social welfare and development agencies, napaka-importante ng trabaho natin sa komunidad, sa pamilya at sa mga bata, no? Kung titingnan nyo po, very toxic yan, stressful, kasi we deal with people, no? So, day in and day out, marami tayong tinutulungan. So, ang mga empleyado, lalo na yung mga social workers, hindi naman po yan parang hindi napapagod o hindi sila nagkakaroon ng stress. So, ang Kaisahang Buhay Foundation po, dahil we deal with relationship, we relate to people, we relate to our partners. So, talagang dumarating din sila sa point na napapagod sila. So, ang Kaisahang Buhay Foundation po ay tinitingnan namin yung mental health and well-being ng aming mga empleyado. So, once a year, we look forward to this big event, no? So, sabi ko nga po sa inyo, simula nung Lunes, nagsimula kami para magkaroon ng learning session. So, pinag-aralan namin yung TBRI at anong importansya ng TBRI sa isang workplace. Then, bandang hapon, pinag-aralan din namin yung disaster risk and reduction and resiliency in the workplace, no? So, napaka-importante din yon. And then, sumunod na mga araw, yun po naman yung aming program evaluation, strategic planning. So, medyo yung 2 araw, very din po yun, nakakapagod. So, after 2 days, nag-proceed po kami dito sa Calatagan, Batangas para naman sa aming well-being and mental health. So, nandito po kaming lahat para mag-relax, no, mag-unwind at ilangoy muna namin yung aming mga stress. Pero it's not just about all this recreational activities, but also yung bigyan sila ng pagkakataon yung mga empleyado na huminga, magpahinga. Sa TBRI po kasi napaka-importante, part ng empowering principle yung taking care of yourself, yung needs mo, physical needs mo, listening to your body na kailangan mong mag-pause para magpahinga, para pagdating ng after ng iyong pahinga, babalik ka na naman sa iyong trabaho malakas,
inspired, no? So kaya sa amin po kasi yung taking care of the well-being, parang tinatawag nga nung iba, caring for the carriers. Ganun din po yung sa KBF, no? Na pag hindi po natin pinahalagaan yung well-being ng mga empleyado, baka dumating po ito doon sa punto na ma-burnout sila, maapektuhan yung kanilang productivity, no? So hindi na magiging quality yung kanilang serbisyo sa mga bata, sa pamilya at komunidad na ating pinaglilingkuran. So kaya po since Wednesday until this time, no, they just they had more time to sleep, more time to relax, more time to swim, and of course part din ng empowering principle is yung yung physical needs, nourishing your body. So kain din sila ng kain. So, and also, it's not just the physical needs, but also the needs to relate to connect once again, to reconnect to their co-workers, build their relationship. Kasi napaka-importante sa isang workplace na yung sinasabi nating connection, na yung mga empleyado natin ay connected sa isa't isa. Di ba lagi nating sinasabi, napaka-importante sa isang workplace ng teamwork, no? So, you cannot promote teamwork if the employees are not connected with one another. So, ito yung time na mag-bonding sila. So, kaya po, when we eat, we try to take that opportunity na makapagkwentuhan habang kumakain, masarap na kwentuhan, at nakikilala nila yung isa't isa. So, meron kaming kantahan, may sayawan, may exercise in the morning, no? So, since we came, meron kaming Zumba. We have one employee na magaling siya mag-choreograph at Zumba. So, tinuruan niya ang lahat ng mga empleyado. So, ito po yung mga pagtingin natin, simple. Minsan, di ba sa ating mga workplace, ginagawa na meron kayong outing, meron Pero for us, this is a big thing. Kasi, nai-empower ang mga empleyado, mas lalo silang nai-inspire. Nagko-connect sila, so mas lalo silang nakaka-produce ng magandang teamwork. So, kaya napag-uusapang maigi, mayroong pag-uunawaan na pag-uusapan nilang maigi kung ano yung mga trabaho na dapat tulong-tulong sila. So, hindi siya ganun lang pagtingin namin na outing. It's more of taking care of yourself, taking care of your employees, promoting mental health and well-being, at the same time promoting strong connection with one another. And that way, they will be empowered. Okay, so nabanggit mo yung mental health, pati ito ng wellness, yung mga ginagawa niyong efforts para sa workplace improvement and enhancement leading to resiliency. Maaari bang malaman ano ba yung mga how stressful working in Kaisahang Buhay Foundation? Okay. Ayoko namang sabihin na grabing stressful yung Kaisahang Buhay. Lahat naman ng workplace may stress, no? And so, kasi po pagdating sa adoption, no? Alam niyo yung adoption, simula nung pinasa yung nag-amend tayo ng adoption law, no? So, yung RA 11642, pinapalakas natin yung local or domestic adoption. Kaya instead of judicial, naging na siya, administrative. Nung naipasa ito, mas maraming Pilipino couples or families na nag-signify ng intention to adopt Filipino children. Mga 20 years ago or 30 years ago, when I started working as an adoption social worker, mas konti lang yung mga Pilipino na pamilya na nag-a-adopt. Minsan, mas kadalasan noon, ang gusto nila ay babies. Ngayong may law na, nakakatuwa kasi lumalakas yung domestic adoption. Instead na inter-country adoption yung mga bata, mas maraming Pilipino ang nag-a-adapt sa kanila. So habang dumadami yung applicants, dumadami din yung application na pinoprocess natin. Buong Pilipinas yan. So sa Kaisahang Buhay Foundation, 1:30 yung hinahandle nila na mga cases. It's not just about handling and processing the application, but within the organization, marami kaming deadlines, no? Hindi kami po pwede na nagtanggap ng application, nandyan lang yan. So talagang tumatakbo. And ang adoption work, and as well as foster care, it is very highly clinical. And so, they do case study reports. Imaginein mo yon na
case study report, home study report, processing yung mga psychological evaluation report, lahat ng mga klaseng dokumento na kailangan para sa application at maipasa at mai-recommend yung mga applicants natin. Napakadaming trabaho po. So, yun ay nakakadagdag ng bigat sa mga social workers natin. Kasi hindi lang siya yung parang ministerial na trabaho. Kasi meron ding analysis siya. So, ginagamit mo yung utak mo. Ginagamit mo rin yung physical body mo when you do home visit, nag-field work sila. Yan. So, for other social workers naman who are not handling adoption cases, they're always babad sa community. So, they talk to the children, they visit families, they talk to the teachers, and meron pang kaming mga outreach programs, meron din kaming distribution of school supplies, mga educational needs, counseling, and all. So, talaga kung merong mga hindi ko sinasabi na negative yung stress, pero we have to manage the stress well. So, kaya kailangan meron din kaming pambawi doon that, we give time to our employees to be able to relax and manage themselves, especially yung mga stress. So, that way, ma-avoid namin yung burnout. Maganda, no? At yung program ninyo ay hindi lang puro work. Mayroon talagang mga health and mental sessions to recharge energy. Pero gaano nyo kadalas ginagawa itong activity na ito? Itong parang mental health, no? Sa mga workforce o personnel ng KBF? Oo. Ito, once a year to, no? Yung mas malakihan, no? Once a year siya, yung talagang lumalabas kami ng opisina ng ilang araw, no? So, sabihin naman ng iba, ang gastos naman, no? Pero may mga panahon na pwede namang hindi ganun kalaki yung gastos nyo just to be able to provide this kind of activity to your employees. So, but for KBF, one time, big time namin siya. It's once a year. But in between, I always encourage all the program supervisors, bawat department, they have to create, meron kaming tinatawag sa KBF na nurture group. It's like, per department, meron silang nurture group. It's not, every supervision, hindi lang puro trabaho yung pinag-uusapan. They always start with check-in. How are you? Kinukumusta yung mga bawat empleyado? Yun. So, hindi yung diretso kaagad sa trabaho. Because that way, when you check in, there is emotional check-in na pinopromote ng mga namin sa KBF na tinatanong sila, kumusta kayo? Kasi after a week na nasa fieldwork sila, kung hindi mo sila kumustahin, pero pagod na pagod pala, you never know, meron silang naharas sila. Kasi merong mga applicants, hindi ko naman po sinasabing lahat, merong inaaway yung mga social worker kasi bakit ang tagal-tagal nilang i-process yung papel. Minsan, kahit pinaliwanag mo na yung procedures ng application, may mga tao talaga na hindi rin sila makahintay. So, kung minsan pagbalik nila sa opisina, nagkukwentuhan sila, ma'am, naku, nakakagrabing stressful yung meeting ko na nakaraan, ganyan. So, very important yung check-in. So, that we do inside our nurture group. So, yung nurture group na yon is like, parang a venue where the social workers can share what they feel. Not only the social workers, even our admin department where meron kaming nurture group din. So, and then yung nurture group na yan, it's not just about talking yung work. Sometimes we eat together. We band together. Kasi when you eat, we call it table talk. So when you eat together in one table, you discuss many things, like, your work, your, any type of experiences. So, meron kaming one-time, big-time na recreational activity. Meron kaming nurture group. And we can do it outside or we can do it inside. So, yun. So far, dito sa mga activities ninyo na related sa workplace, sa mga empleyado, kalatagan ba lagi ang venue or may other venues din kayo na pinupuntahan? For the employees na may experience yung iba
Iba-iba yan. Iba-iba yan, sir. Kasi nakakasawa naman kung palaging isang lugar lang yung pinupuntahan namin. Pupunta kami sa iba-ibang lugar. Minsan tatawid kami ng dagat, punta kami ng Puerto Galera, pupunta kami ng Baguio, pupunta kami ng Pangasinan. Tapos, itong Calatagan, second time na to ng opisina. Kasi parang we feel at home here. So, nung una, back in 2021, dito kami pumunta. Tapos ngayon, 2025, bumalik na naman kami ulit. No, kasi para malapit. Kuminsan kasi, when you choose a place, a place where you will do your rest and recreation, your team building, sometimes it's good to choose a place na hindi ka magkukonsume ng masyadong mahabang biyahe. Kasi biyahe pa lang pagod na kayo. Sayang yung sobrang oras na ginugol nyo sa biyahe. Pero kung pumunta kayo doon sa medyo malapit lang, manageable, konting oras lang. So, mas nabigyan nyo sila ng mas maraming oras para magpahinga, mag-banding, mag-relax. Oo. So, iba-iba palang lugar ang inyong pinupuntahan. Pero, ikaw ang Executive Director ng Kaisahang Buhay Foundation. Sino ang contact dito sa mga staff pagdating sa pangangalaga sa mental? Okay. Pag mga ganito, yung aming HR, HR department namin. We have an HR officer na talagang, ito kasi mga ganitong activity, nakaplano na to. Hindi siya yung all of a sudden, okay, let's go out and then do this kind of activity. Yung HR namin, meron kaming HR plan. So, halos karamihan yan, lahat ng related na sa empleyado, concerns ng empleyado at mga activities, hawak nila. Of course, bilang executive director, yan na yung aking parang mga instructions sa kanila na meron kaming mga kanya-kanyang directions. May job description, meron akong marching orders sa kanila. Once a year na ito dapat yung gagawin natin. So, the whole year-round, nakaprograma na yan. So, on top of this is our HR officer at saka yung mga ibang program supervisor. So, we actually create a committee, yung HR officer namin. Meron kaming committee on recreation, committee on like every activity. So, para tulong-tulong. It's also a team effort, no? Hindi lang HR. So, makukuha siya ng representative bawat department. So, sila na. Ako, bilang executive director, napaka-bless ko dahil yung aking mga bawat department, especially yung HR officer namin, admin officer namin, tapos mga program officers namin, sila, tulong-tulong. So parang hindi ko na iniisip yon kasi nasabi ko na sa kanila, so sila na talaga lahat ang mag-i-execute ng plan. Ipapa-approve na lang namin. Which is, one good thing is that our board of directors support this activity. Naniniwala kasi yung board of directors namin na napaka-importante na mga ganitong activity para sa empleyado. It's wellness, taking care of your employees. So kaya sa KBF, medyo matagal ang turnover ng staff. Dahil nga nararamdaman nila yung pag-aalaga sa kanila ng workplace, ng organization. So even our finance officer, talaga siya, nakatutok din yun. Minsan kasi ang hirap makipagtrabaho, di ba, yung ibang sa finance officer. Pero kung naiintindihan nila kung ano yung pinagagastusan at tama naman yung gastos para sa kaibubuti ng lahat, supportive sila. So, kumusta naman so far yung output ng ating ginawang mental health service? This is our last day. Actually, nakakatuwa kasi ang request talaga nila, iba-iba kasi ang theme namin pagka meron kaming ganitong wellness activity. So, dahil itong nakaraang taon at saka hanggang currently talagang sobrang busy ng mga staff. And they lack sleep, no? So, parang sinabi, ma'am, ang expectation namin, sana makatulog kami ng maayos. Yung hindi sa bahay, kasi tumutulog sila sa bahay, pero outside their houses, no? So, nakatulog sila ng maayos, nakagising sila ng yung tamang gising, tapos nakarelax sila, they breathe fresh air. Kahit sobrang init dito sa Calatagan, sa pagdating ng hapon at nandun ka sa baybayin ng dagat, yun ang mararamdaman mo na fresh air. Nakaswimming sila. And then, I was just telling my admin people na nakakatuwa kasi
yung pagkain, even the choice of food, na natuwa sila yung mga staff. And then in the evening, we had time to band together. We dance, we sing, and we swim. So sabi ng mga empleyado, nagpapasalamat sila sa KBF talaga kasi lalo na yung mga first time, galing sila sa ibang organization, tapos first time nila na naranasan yung activity ng KBF na ganito. Sabi nila, sulit. So, actually, pagbalik namin, meron pa rin kaming homework to continue our strat plan. Ipapolish pa namin yun. But, ang kagandahan nito, yung nakapag-relax na sila. So, pagbalik, they're expecting na they're renewed, no? Meron kaming tinatawag sa KBF na engine plate. Wala lang akong example nun. So, yung engine plate namin is like a paper, parang wall clock. Meron siyang iba-ibang kulay. Merong red, blue, and merong green. So, bawat color na yon, tapos meron silang arrow, itatapat nila yon. Nandun yun sa office nila, nilalagay nila sa harapan ng table nila yon. And so, itatapat nila yon. O, kapag red sila, tinapat nila yung arrow, sobrang stress nila, medyo merong hindi maganda ang pakiramdam. Pag tinapat naman nila sa green, ibig sabihin, go kami, Ma'am Gladys. It's always active. Our engine plate is really working so well and we're on the go. We're on the green. Pag naman nandun sa blue, medyo in between, balance. Parang, okay, on the go, pero may konting, pagod, stress, so nandun sa red. So, minsan nilalagay nila sa between blue and green, or between blue and red. So, that's an engine plate related dun sa pinag-aaralan naming TBRI, Trust-Based Relational Intervention. Kasi, nagsisipulize yung engine plate na yon as, parang they know how to regulate their body, their minds, themselves. So, mayroong regulation yun. So, and then we have to be mindful of what we do, what we speak, how we act. So, yun ang tinuturo nun. So, meron na ba tayong naiisip na plan for the next activity related to workplace mental health? Oo, yung TBRI namin, Trust-Based Relational Intervention, it's a series, learning series yan for our employees. So, ginagamit din namin yan una sa mga bata, no, sa foster children, sa adoptive parents, sa children who age out, yung mga nasa independent living program namin, meron kaming TBRI camp. So, for employees, yung learning series namin, dire-diretso yan. At bawat TBRI sessions kasi namin, meron kaming activity. So, hindi lang siya sit-down activity kasi we believe in experiential activity when we learn how to implement TBRI. So, napakabagong intervention nito, but we are promoting this. And KBF, I myself is one of the very few TBR practitioners in the Philippines. We were trained under the Texas Christian University sa Child Development Institute ng Texas University. And we are trying to integrate that into all our programming here in the Philippines, especially for KBF. Pero dito sa buong Pilipinas, meron din naman mga practitioners, no, na pinopromote ito. Konti pa lang kami, pero we saw the need to roll out itong innovative intervention na to. It's a trauma-based intervention which was developed by Dr. Karen Forbes. So, ang direksyon ng TBRI sa Pilipinas mapopularize, makakuha ng awareness ang iba't ibang mga workplace organization. So, currently, meron na ba tayong mga partners or organizations na ang kaisahang buhay ang nag-i-spearhead? Oo. For KBF kasi, meron kaming mga sinusuportahan ng mga child caring institutions, no? And even residential care facilities by DSWD. So, ang aming plano is i-roll out ito sa lahat. So, we started this, already with House of Refuge. We trained the house parents and the social workers of TBRI. And we plan to continue that. Whenever our child caring partners or organization partners, pwede silang mag-request sa KBF niyan, no? Pero aside from KBF, meron ding ilang organization dito sa Pilipinas na nagro-roll out niyan. So, ang Texas Christian University,
ay meron silang tinatawag na ambassador organization dito sa Pilipinas. Pero ang gusto sana namin is a collaborative effort, that because there are so many people who needs to be trained under TBRI. So hindi kakayanin niya ng isa o dalawang practitioner lang, considering that there are very few practitioners in the Philippines. I think there are only 8, kami lang 8. So hindi ko lang alam kung active yung iba. So ang KBF is very interested and willing to help when it comes to promoting trust-based relational intervention and conducting training for social workers, caregivers, house parents, and even, workers in the workplace, not only social workers, all those who are directly working with children and families and even communities. Kumusta naman so far sa monitoring ninyo ang impact nitong TBRI sa inyong mga partner organizations? I can only speak for those that we trained already under KBF, no? So our foster parents are really doing well in terms of caring for the kids, no? So they're applying the principles and then the rules of TBRI, yung connecting, empowering, and correcting. Lagi nga namin sinasabi, before you're able to correct the children, you have to connect with them first. Connection is the heart of trust-based relational intervention. Yun nga yung relationship. So when you connect, then you will be able to empower them, meet their physical needs, emotional needs, and apply self-regulation, teach self-regulation among the children. And then that's the time you will be able to correct them. Ganon din sa mga empleyado, if you have no connection with your employees or mga staff mo, your team members, then you'll not be able to empower nor correct them. So that's why TBRI is very important in the workplace. So, mayroon pa bang mga other programs ang Kaisahang Buhay Foundation na masasabi natin pwedeng ma-share, may adapt ng other organizations na nag-exist na makakatulong din sa kanila bukod dito sa TBRI? Meron kami mga sponsorship program, no? So, kaya kapag may extra budget o tinutulungan namin sila through our sponsorship program. And then, yung aming nutrition and health services, we have a full-time nutritionist. Siya yung nagtitrain sa mga partners din namin na nangangailangan. Especially, she's working with our volunteer occupational therapy. So, tinuturuan niya yung mga child care institution, lalo na yung mga babies and children with special needs. Ang ginagawa niya, tinuturuan niya how to feed the children properly, how to take care of children with special needs, how to prepare a balanced menu or meals for the children, and how to, especially this is one of the unique programs of KBF, is the data management of children, not only sa cases but also yung we have a tool that will help us determine the developmental stages of the kids, the growth and development of the children. So, if i-enter nyo lang dun sa system, makikita mo kung ano ang health status ng bata, yung progress niya. So, yun yung gusto naming i-share sa iba. And also, we even teach the house parents on how to do anemia screening. We provide HemoQ machines to our partners, and then we train them how to use that to be able to determine the level, to look into to do the anemia screening. Yon. So alam namin kung anemic yung mga bata, kung malnourished yung mga bata. So yun yung mga naiitulong namin sa mga partners namin. In fact, yung aming nutritionist, meron kami mga organization na siya yung nag-check nung menu, yung 1-year menu ng mga bata, yung pagkain na nung kakainin, kung balance pa siya. Tapos siya yung pumipirma. So, hindi na nila kailangang mag-hire at magbayad ng nutritionist and dietitian para doon sa menu nila. Kasi requirement ng DSWD yan for any residential care facilities. Dapat meron kayong planned and balanced menu for the children. So, and then dapat signed siya ng
nutritionist. So yun yung nai-offer namin as KBF sa mga partners namin. For KBF, final message na lang siguro. Marami na tayong inputs na napakinggan mula sa KBF. Ano po ang inyong mensahe para doon sa mga organizations na nag-exist na kailangan din mag-promote itong innovative services and interventions pero na ang Kaisahang Buhay Foundation like TBRI, itong database system, management, and other programs? Ang message ko lang sa lahat, no, ang trabaho po laging nandyan. Hindi yan nauubos. Laging day in and day out, pagpasok ko sa trabaho, andyan yun. Kahit mag-overtime ka pa, nandyan yun. Pero nauubos yung lakas ng ating empleyado. So napaka-importanting i-promote natin yung wellness and self-regulation. Yung promote, yung mental health nila dapat maayos. So, tandaan po natin na kapag hindi natin ilagaan ng ating mga empleyado, baka po mahirapan tayo. Wala nang magtatrabaho, hindi nauubos ang trabaho. So, let's take care of our employees as well. Not only the organization. These are the people who will, contribute a lot to our organization to achieve our vision, mission, and goals. Maraming salamat po. Okay, yan po si Director Glady Bunaw, ang Executive Director ng Kaisahang Buhay Foundation. Ayun, kasama natin ang Program Supervisor ng Community-Based Program, si Mr. Ryan. Si Ryan ay bahagi ng Kaisahang Buhay Foundation dito sa ginawang mental program ng ating Kaisahang Buhay Foundation. Sir Ryan, anong masasabi mo sa ginawa nating activity sa pamumuno ng Kaisahang Buhay Foundation? Okay, sir. Salamat, sir, sa oras din. Ang aming Kaisahang Buhay Foundation ay nagsagawa ng ilang RNR kung saan ang lahat ng empleyado ay umattend dito, kung saan nakatulong ang aming RNR sa aming wellness as individual, as bilang staff ng KBF. Oo. So ano yung value added points itong ginawa ninyong parang mental health program na ginawa dito sa Calatagan? Yung value added po ng RNR ito ay nakatulong yung para magkaroon ng unit team ang bawat departamento kung saan ang bawat isa ay nagkaroon ng ugnayan kung saan naglaro, nagkwentuhan, at nagkaroon pa ng salo-salong pagkain kung saan na-express ang bawat kaligayahan kung bakit nandito sila ngayon sa arena. Sa workplace, sir, gaano kahalaga itong ginagawa ninyo sa Kaisahang Buhay Foundation? Okay, sa workplace po, ito, malaking bagay ito kasi nandito yung kung saan yung feelings na nandun yung tulungan. Makikita mo ito yung tulungan dito, yung as a group. Ito yung may papahayag mo yung gustong sabihin na naakma at nakakatulong sa trabaho din at sa isang komunidad na tulad ng KBF. Masasabi ba natin na itong activity na ginawa nyo is a fulfilling activity kung saan na-recharge tayo? Ay sir, very fulfilling ang activity nito kung saan usually yearly ginagawa to. Yearly din nababago ang fulfilling achievement na dinudulot ng RNR ito. Mas lalong pinapatibay at nagkakaisa ang bawat empleyado, kaya nga Kaisahang Buhay Foundation. And then sa bahagi nyo po, paano ito makakatulong sa iyong sarili, sa iyong workplace, sa opisina? Bilang bahagi po, bilang bahagi ng activity nito, yung mas lalo ko pang paigtingin at palawakin ang aking pangunawa at ang aking mga desisyon na kailangan ang bawat desisyon ay hindi lang sa akin, dapat sa pangkalahatan at ayon sa ikakabuti ng lahat. Ayan. Okay, yan na lang mensahe nyo, sir, para sa lahat. Maraming salamat po sa lahat at sa panalangin po ng bawat isa. Salamat at naidaos namin itong aming RNR 2025. Usually sa tulong ng bawat isa at pakikisama, lalong-lalo na sa gabay ng ating Panginoon. Alright, magandang tanghali at
sa ating lahat. Ano? Kasama natin ngayon live dito sa Calatagan, Batangas ang HR officer, si Ma'am Ina, and of course si Ma'am Rose, ang admin ng atin pong Kaisahang Buhay Foundation. So dito, mayroon kayong event ngayon. Yes. Ito ay bahagi ng mental health ng sir. ating workplace sa KBF. Yes. Gaano kahalaga ito sa atin sa bilang empleyado ng Kaisahang Buhay Foundation? Apo. As HR kasi sir, pinapromote po namin sa KBF or sa Kaisahang Buhay Foundation na yung promotes the well-being and yung mental health ng mga empleyado. So, kami dito, tinitingnan namin or strategize namin dito kung ano yung pwede pang mabigyan ng support sa mga employees natin, lalo na kasi yung industry namin or yung parang profession nila is social work, maraming mga workloads, tapos maraming mga kliyenteng kinakausap, and in the same time, yung relationships din namin with each other. So, kailangan din namin mag-bond, yung relationship, mag-reconnect kami, and then in the same time po, ma-recharge yung mga empleyado namin, yung mawala, yung isasantabi muna yung work, sir, and then mag-enjoy kami, mag-recharge para pagbalik namin ng office, mas mag-improve, mas ma-productivity pa yung mabigay naming excellence yung quality ng service na binibigay ni KBF. So, sobrang importante siya sa amin. And in the same time, pinopromote din po namin yung TBRI, which is yung reconnecting, ganyan, relationships po with others. And bukod doon, syempre, mas importante din po yung bonding sa office or yung pakikisama sa lahat. Yun po. Ma'am Ina, sino yung nag-organize nito? Ako po, as HR officer. Okay, and paano mo na-conceptualize ito? Actually, ano po yun, sa tulong din ng mga iba naming empleyado. So, ang strategy po namin dito is, as ako sa HR, ako yung nagbibigay ng instructions from the management na with kay Ma'am Gladys na okay Ina, mag-organize tayo ng ganito sa tulong ng mga supervisors, admin, finance, and then pagdating sa admin, logistics, sa finances, sa finance department, and then yung mga more activities po, po kami, assign kami ng committee, sir. So, sa place, for example, sa venue, sa food, ako na yon, with the support ng admin, and then sa finances, ako na din. Tapos yung mga ibang activities, sir, yung pinaka-program namin from day 1 hanggang day 3, meron kaming naka-assign na staff kung ano yung gagawin nila. And then may checklist kami, ano yung kailangan gawin, ano to yung activity natin, ganyan. Oo. So, napakaganda ng pagkaka-organize, ano? Yes, At sir. Thank you po. talagang maganda ang inyong activity. Ikaw, Ma'am Rose, sa bahagi niyo po, ano ang naging participation mo dito at gaano kahalaga itong activity nito para sa iyo at para sa ating workplace sa KBF? Okay. Sir, napakahalaga po ng activity na ito para sa lahat ng Kaisang Buhay Foundation, lalo-lalo na po sa admin. And then, ang support naman po namin kung ano po ang kailangan ng mga unang-una sa social worker, management, sa finance, nandun naman po kami sumusupport sa admin. And then, ang anuhan po namin, para magkasama-sama kami at magkaunawaan. Mas at makilala pa yung makilala isa't isa. namin ang bawat isa. Kung ano man po yung mga problema, halimbawa po, bago makarating po sa aming HR o sa executive director, dapat po masolve na po ng HR and admin. Yun po yung ano namin. At dito naman po, napapasalamat kami na every year meron po kaming ganitong pagsama-sama. At least nakakakilala po kaming lahat ng staff, bago o luma, at nakakaroon po kami ng pagmamahalan, pagkakaintindihan sa lahat-lahat. Tutulungan, ano? Nagtutulungan. in Ano ang short po. difference nito sa mga past administrations ng KBF? Okay. Yung pass naman po, sir, kasi meron din po kami ganitong mga outing. Kaya lang po, yung pala, meron din naman pala po halimbawa ng mga samaan ng loob na hindi po nakakarating sa admin or sa HR. And then, nababalitaan na lang po namin sa labas na iyon po ang iniiwasan namin. Sa ngayon naman po, bilang ang aming bagong executive director, hindi na po nangyayari yun. Kung meron man pong halimbawa na may problema sa loob, hanggang doon lang po. Na nalalaman po nung unang-una ng HR, and then kakausapin po ng HR ang admin, and then bibigyan na po namin ng solution bago po namin ipahatid kay director.
Hindi na po namin inaano si Director kasi ang dami na po niyang iniisip ng mga problema or para magkaroon lang po ba ng agad-agad na solusyon. Yun po yung ano. So, sa 3 days na activity, ay anong masasabi nyo? Na-accomplish ba natin yung objectives nito? Nabuo ba natin yung camaraderie? Anong masasabi ninyo? Yes, sir. Kasi mostly sa mga staff namin na nagtanong din kami, kamusta kayo? Ganyan. Nag-enjoy ba kayo? Ganyan. Yes, sir. Na feel ko 100% confidence ako doon na ano sila, recharge. And then, yung mga bagay or may times na nagkakaroon ng bond sa isa't isa, iba't ibang department. And then, mas nakilala pa namin yung isa't isa, nagkaroon ng yung relationship, reconnecting, ika nga, ganyan. So, ako ay satisfied 100%. And also yung ibang mga staff. Very successful siya. Yes. Kilala nyo na bawat isa. Yes, So, yung mga ins and outs ng bawat isa, kilala nyo na. Yung mga strengths and weaknesses. Yes, not totally 100%, pero in the same time, unti-unti, sir. Oo. And then dagdag din yun, sir, sa mga motivations and retentions nila and moral lalo na pagdating sa sa pagtatrabaho nila. Kasi syempre, nag-look forward sila na okay, may pahinga kahit once a year lang or twice, magkaroon sila ng Banding. Banding, ganyan. Magkakakilala sa isa't isa. Wow. Oo. So, what are the next plans ng ating HR related sa ating workplace? Ako po, looking forward kami with Ma'am Gladys and other management. Ano ba yung pwede nating masupport sa mga empleyado natin? Lalo na yung, ano ba yung isa-isa sa kanila or department ba sila, by individual or by group? Ano pa yung pwede natin mas ma-enhance pa para ma-promote pa lalo yung well-being? And at the same time, yung paano pa nila ma-enhance yung excellence service sa bawat isa. Yan po. Kayo naman, sa panig nyo, sa admin, ano naman ang mga next steps mo after this? Pwede pong, gusto ko po, sir, na maging up ang Kaisang Buhay Foundation. Kasi po, sa labas, kilalang-kilala ang Kaisang Buhay Foundation mula sa Sapol. Gusto po, mas matindi pa doon ng mangyari sa KBF. KBF. Na kayang-kaya naman po. Sige, so final message na lang at encourage natin na marami sa ating mga ibang organization, medyo hindi ganito. Encourage natin sila to follow after the importance of mental health in the workplace. Ayun. So, ako ay na-encourage ko yung mga ibang organizations or NGO, sir. So, mostly kasi sa kanila wala masyadong HR Admin, kung admin lang and HR kung ano. Pero, parang mag-try din or mag-explore pa ng pwede pang ma-enhance yung productivity ng bawat isa. In the same time, kahit isa o dalawa ka man sa isang organizations, pwede naman kayong magtulungan, bawat isa sa organization na yon, mag-assign kayo ng bawat committee, ano yung pwede natin mas mapaganda yung activity, ano bang pwedeng mangyari, anong pwedeng applicable sa bawat isa. So, para magkaroon ng bond, relationships, ma-address yung mga dapat i-address. So, yun po. Wala na po akong masabi. Lahat na sabi ni Kuya. Ngayon, ang gusto ko po, sana talagang suportahan po ang mga empleyado at para po lalong maging eagerness or willingness sila na mag-up sila at maging mahusay sa pagtrabaho na mas matindi para at least nasa pa rin po. Yun lang po. Kasi nasabi na po lahat ni Ma'am na talaga naman po kailangan ng isang Okay, maraming salamat, Ma'am Rose at Ma'am Ina, ang HR at ang admin ng Kaisahang Buhay Foundation sa inyo. And congratulations sa inyong ginawang Thank you, sir. team building Yeah. and part ng mental health. So, Yes. Sana, sir, nag-enjoy ka din. Sir, enjoy ba? syempre. Alright, magandang araw sa iyo, Ma'am Hani. No, alam ko, ikaw ang punong abala pagdating sa usapin ng pinansyal sa ating Kaisahang Buhay Foundation. So, kamusta po ang event ninyo dito sa Calatagan, Batangas? It's very good experience to us na nakapag-greet kami. So, actually, not just for me, but for everyone. Kasi as a finance, more stress talaga with budgeting. You know naman the financer.
Yeah, so, and then, especially sa mga social worker natin, so yung mental wellness nila is very important. Actually, it's a necessity. It's a necessity to us to have mental wellness. So, as a finance department, we try to allocate funds yearly para lang mairaos ang mental wellness ng mga employee. And how important itong ginawa niyong event sa kabuuan ng Kaisahan Foundation, especially sa mga empleyado? Yes, sir. Actually, it's very important, kasi nagkaroon sila ng, pahinga. Like one social worker said to me na, you know, ma'am, this is my first time to sleep 9 hours. So kumbaga, yung sleeping time nila, na-achieve nila dito, na-relax sila, walang trabaho, walang phone call. So, it's very important talaga, sir. So, sakto pala, no? During disaster, no phone. Oo. But so far, sa assessment nyo, anong yung impact nito? It's a very good impact, sir, sa mental wellness ng mga employee. Kasi magiging sa workplace namin, so kumbaga, nakahinga na kami. So, pagbalik namin sa Monday, so new beginning, parang kami, bagong panganak. Recharge. Alam niyo, recharge, ganun, sir. So, kumbaga, magkakaroon ng, kumbaga sa bagong isip, gano'n. Alam niyo yun, sir. Oo. So, yun yung bang objectives ng event na ito or activity na ito ay na-achieve ba? Yes, sir. Okay, na-achieve. 100%. 100%. Yes, opo. Okay, oo. And siyempre, ang achievement doon is because of your support as a finance holder, no? Kasi wala naman yung plans, yung mga ideas, kung wala naman yung financial capability. So, how often do you conduct this activity? Actually, once a year, sir. Once a year? Yes, Oo. opo. Do you want to extend this na maging quarterly ito? Actually, kung may budget, why not, sir, di ba? Kung may mag-i-sponsor, why not? Or that can be part of the plan? Yes, para at opo. least, Yearly, actually. kung hindi man 3 days, it's 1 day, or 1/2 day, you go out to promote camaraderie and wellness Yes, para sa sir. mga empleyado, para sa kanilang work, output, and productivity. Opo, Tama? sir. Tama po yun, sir. So, maybe that can be part of considerations. Yes. Di ba? Oo. So, message na lang para sa lahat na gusto din mag-avail ng ganitong ginawa ninyong activity. Actually, ang message ko lang na try to invest mental wellness. So, it's very important as a human na magkaroon tayo ng breathing na sa ating mga life. So, meron tayong everyday life. So, magkaroon tayo ng allocation time to breathe and then to have fun, to relax. It's very important. Nag-enjoy kayo? Yeah, of Nag-enjoy? course, definitely 100%, 101%. Okay. Sige po. So, maraming salamat. Okay, sir. Thank you very much po, sir. Alright, ngayong umaga, siyempre, kasama uli natin ang isa pa sa mga program staff ng Kaisahang Buhay Foundation, ang nutritionist and dietitian, si Ma'am Nisan Calo. Ma'am Nisan, kumusta yung activity? Ay masaya po. Sobrang rested. And syempre, nag-enjoy. Oo, nag-enjoy. So, ano masasabi mo sa objective ng activity nyo and then versus the results or output? Well, syempre, first, yung objective is since rest and recreation. So, of course, rest, bond, and, know each other better then. So far, since magkakaroon kami ng ibang mga employees na hindi din namin ganun laging nakakasama. So, it's a good way of getting to know other departments din. And of course, talagang yung rest na objective is kuhang-kuha, which is, I believe, kailangan din naman ng mga employees. Oo. And what was your learning? Well, rest is part of our work-life balance, and without it, possible na makakontribute ito sa dagdag na stress, and baka hindi makafocus lalo ang employees, and baka maapekto din ang health kapag walang rest and fun. You think nawala yung stress mo? How stressful were you during the time before this event? Since before RNR, meron po tayong strategic planning. Okay. Syempre,
well, although it's always, stress is always part of work. But if you are in a constant stress, it can affect you mentally, physically, and even emotionally. So it's a good thing that after the strategic planning, after the seminars, you had a break. And so that's why nakapagpahinga and ready na ulit mag-work ulit. With the parang happy ka na ulit to work. Do you have plans ba to share something about these activities sa mga kasamahan natin sa workplace and maybe in the community or partners? Ayan. So, ang R&R po, or rest, even for employees, is very important. Because yun nga po, it affects physical, mental, and emotional health. It improves our immune function, our focus, and even our productivity. And hopefully, yung rest is not just an event na part ng isang company, but also in our individual lives. Na, for example, you have our day offs. Maximize that to rest so that you can come back as strong and healthy to do your work. Kasi sometimes, we also compromise yung rest days natin na parang hindi ka nakapagpahinga. So, pagod ka pa rin, papasok ka sa workplace. So, mahalaga po yun kasi stress produces cortisol, which is the stress hormone. Kapag tuloy-tuloy yan, possible mag-lead to illnesses. Wow. Okay, final message na lang, ma'am. Final message, yun, don't just work hard, but also play hard and rest. Thank you, ma'am Nishan. No? Napakainit sa labas, pero grabe ka-aktibo masyado ang taga-KBF, lalo na yung mga social workers ng Foster care. foster care. Adoption? Elea. Alright. Ngayon, after 5 days na ginawa ninyo yung workplace mental health, no? Anong masasabi nyo vis-a-vis the objectives of the activity? Yung objectives ng activity to, para yung mabawasan po yung stress, yung burnout. Siyempre po makapag-relax kami sa araw-araw na pasok namin dahil hindi kami nag-iisip ng may deadline na kailangan i-comply ano. So, naka-relax po talaga kami. Malaking tulong po ito para sa mental health namin. So, yun. Sa own experience ko naman po, malaking tulong talaga siya sa mental health namin dahil pag nasa work, may mga hinahabol na deadlines and sometimes nakaka-stress talaga siya. Pero dito, malaking tulong siya kasi nagkaroon kami ng time to relax, near sa nature, saka yung paligid, nakaka-relax. And bukod pa doon is yung learning na hindi lang yung sa role namin, may natutunan kami na other learning po. So, sa akin naman po, personally, itong ganitong mga activities talagang nire-remind talaga kami na mag-slow down and to also appreciate yung mga co-workers namin to have a good conversation outside work, to get to know them, mas ma-build yung trust and yung connection na nakaka-enhance ng yung work-life balance talaga na mas nakikilala mo yung mga workmates mo at mas nagkakaroon ng smoother na relationship pagbalik sa office kasi you also had a relaxed time here sa Calatagan, Batangas. So it was really a nice time. For me, tinitake ko naman tong rest and recreation activity na binibigay ng KBF sa mga empleyado niya as a place where the employees is meron sila yun nga. Same sa kanila, ganun din naramdaman ko, work-life balance, ganyan, na merong space para sa amin na pwede kami mag-rest, pwede kami mag-calm down, slow down, ayan nga. At the same time is, itong avenue na to is nagbibigay, sa akin, personally, nakikita ko na very good siya dahil it builds good relationships about mga empleyado. Very siya, na dito nagiging kami yung personality namin, nalalabas namin, ganyan, in a good manner naman. Then, we appreciate all the effort, all the fun and exciting activities dito sa R&R. Sige, mabalik ako ha. Bago itong event. Gaano ka ka-stress nung bago mangyari ito? Okay, sige. Okay. Anong stress na yon? Sa akin palagay ko, siguro ilagay ko na lang sa stress level medyo moderate na
merong pressure ng deadlines and case management workloads, ganyan. Ganun yung nandun akong level, yung aking stress level. Ayun. Kayo, Reg? Yung stress level ko, sir, kung 1 to 10, nasa 8 siya before. Tapos ngayon, nasa 2 na lang. And what was the cause of that stress? Recently po kasi, I was dealing with, with my health and also yung mga backlogs na kailangan ko isipin. And also, syempre, dealing with different clients and new applicants could really take a toll ng, emotionally and mentally. And it could take a lot of space. But, yun yung kaya 8 out of 10 kasi I was dealing with a lot of things, personally, work, and kung ano yung mga kailangan ko pang gawin. So, the stress was really high. Kayo, ma'am? Yung stress ko po, I know naman yung stress ay part talaga siya ng work. Daily talaga. Kasi may pressure eh. Pero dito kasi, etong nandito ka sa R&R, meron kang time mag-rest talaga. And nakakatulong yon. And totoo naman na nakaka-heal na malapit ka sa nature and nagkakaroon ka ng connection sa mga ka-coworkers mo. Malaking tulong talaga. And pagdating nyo sa office, may nadadagdagan yung bond nyo and yung closeness nyo dahil po dito. Sa akin naman yung before tong event na to, yung stress ko siguro mga 7 lang. Kasi yung kailangan may kailangan ako i-submit sa RACO dahil may holiday po ko nung April eh. So kailangan maghabol dun sa time. So wala namang yun lang sa deadline tsaka compliance. So do you think na yung mga stresses na yon ay na-overcome? Yes. After this activity? Ibig sabihin, na-recharge? Nawala Yes, lahat? Parang reset Parang ulit, reset, sir. na-reset, ano? So, good condition ulit. Yes. Wow. Oo. So, anong masasabi nyo ngayon? Paano pa natin ito papalaguin? It talks about the organization to help the social workers and the fellow workers. Paano pa natin ito papalaguin within the organization? Personally, ako ang take ko palagay ko, continuous tong may mga vacation activities ang mga empleyado. Hindi lang sa KBF, but praying sa ibang organizations kasi big help na to. Tingnan mo kami pa lang dito, nararamdamin nagre-restart, nakakakalma kami, nakaka-rest kami. So, I think everyone, especially social workers and workers ng mga institution, they deserve this kind of rest. Ganyan po. It's really good na KBF is starting this kind of vacation na actually we spent 3 days here and 2 nights and that's very long, and then the next day we're gonna enjoy the weekend with our family. And it starts with the awareness. Actually, itong ginagawa niya, sir, like parang spreading the awareness that social workers need a break from a ton of work, thinking about cases, thinking about other people, like company outings like this, recognizing na the employees really need the rest and the recreation, and with having no pressure sa mga activities. Actually, we didn't do much activities. We really rested, and we can really say na we are well rested because we had our personal time. We also had our time to talk with our coworkers, how they're doing, and that's the genuine concern that KBF has for us. And I hope that other organizations, other agencies would also recognize the need that social workers need this kind of break. Sa akin po, ay grateful po ako sa KBF because dito po sa R&R na binibigay nila, it's very beneficial po as social worker kasi we know naman tayong mga social worker, ang mga client na fini-face natin is mga vulnerable. So, it's really help talaga to magkaroon tayo ng time to relax, and hopefully sa lahat po ng other agencies na mag-start din ng ganito na mabigyan ng benefits yung mga social worker to have a break po. So, yun po.
Kung sa akin naman, siguro ang sa akin parang dapat i-continue po ni KBF o kaya ibang organization yung ganitong mga event o activities para sa social worker o sa empleyado. Hindi lang yung parang titingin lang sila doon sa anong na-accomplish mo. So parang dapat ma-consider nila yung mental health ng mga social worker. Unforgettable experiences dito mismo sa ito event place na to. Sa akin po, ang unforgettable experience ko po, yung kahapon po, yung morning po na medyo nasa gitna kami ng dagat, sabay-sabay kami nag-almusal. It really help po kasi yung bonding na yun. Kasi yung other employees, yung mga core workers mo, nagkaroon kayo ng connection. And we know naman, pag meron kayong connection, magfa-function kayo as a team talaga. Ayun. Sige. So, sa akin marami akong unforgettable experiences for this R&R. The first Pero, time. and nag-wakeboarding ako, but one of the things na talagang tumatak sa akin is that I was able to meet co-workers na nasa ibang department, and then we get to talk about how we are and like who we are personally outside of work, and it's really, you know, refreshing, and it's a nice experience to get to know them na there's this outer or inner shell pa pala na about them, and sometimes you relate with them, you get to hear their stories, and you get to be inspired by them. Then you realize na what you're doing, hindi ka lang pala nag-iisa, but you're all together in pursuing this kind of advocacy. For me naman, ang unforgettable experience ko, for sure, is yung wakeboard. Kasi first time ko mag-try ng wakeboard. At, Ilang beses tayo bumagsak? all throughout ng 1 hour, bumabagsak. Pero may achievement kasi nakarating po ako ng Sa dulo? dulo. Wow, congrats. Apo. Tapos yun, wakeboard nga. Tapos, it's fun to me kasi hindi nawawala sa akin yung kukuha ko ng opportunity to try other things at mga new things. So, ayun nga, it's an achievement for me. Second is yun nga, nagpunta sa gitna ng dagat para may mga isda doon at ang saya. Ayun. Ikaw, Carmina. Sa akin po yung first time ko na-experience mag-breakfast sa balsa, sa gitna ng dagat. Tapos yung takot talaga ako kasi nung marunong lumangoy, takot akong bumaba. So ano po naman siya. Okay, sige. So, final message na lang para sa camaraderie ninyo. Sa KBF. KBF. Like I said earlier, I think As a staff. sobrang thankful talaga and grateful to be part of this of the KBF family, kasi as someone who just recently passed the boards and then has been working here in KBF for more than a year, it's really a great experience of na there is a company who believes in you, supports you, and also gives you the benefits and yung kailangan ng isang empleyado, and they listen. And I think that's what's important, na dun sa mga I hope agencies out there also listens to their employees. And sobrang grateful, and I think it's an understatement din talaga na thankful ako sa company na to, and I hope na to grow with KBF and also to experience more and be with the mission and vision of KBF. Yan lang. Sa akin naman po, I'm super grateful po ako na part ako ng staff ng KBF. I really feel po na being cared, kahit na yun nga may mga stress pero sa work, pero si KBF naman ay bumabawi talaga siya, na I feel cared and worth it po talaga. So yun po, thank you KBF. Sa akin naman po, parang super thankful din po ako sa KBF na nabigyan ng pagkakataon na maging part ng KBF. How many years na ikaw sa KBF? 1 year and 4 months.
yun. After 20 years po sa ibang... so, ibang ano po siya kasi child placing agency before child care agency. So, yun sa ang anong sa KBF. So, i-continue lang po yung kung ano yung mission ng organization. So, yun lang po. Yan. And sa akin naman, same as them. Grateful, thankful. I'm very, lahat ng first time ko pagdating sa bilang nasa social work profession, dito ko na-meet sa KBF. Ayun, continue KBF, thank you. Continue the mission, the vision, at ang pagpapahalaga sa mga empleyado. Ayun, I am very thankful. Alright, so narinig natin ang success ng workplace mental health ng Kaisahang Buhay Foundation sa mga social workers, sa mga staff, sa mga ibang members ng company. So sana sa ibang organization mayroon din tayong mga ganito, no? Na ma-enhance, ma-recharge, ma-re-energize ang ating pong mga empleyado dahil ang buhay ay isa lang, no? Wala namang gagawa ng mga trabaho, ng maraming trabaho, kundi ang mga empleyado. So dapat love the employees and then love the work purposing why we are employees. Alright, so maraming salamat from 4K Entertainment. Bok Ricky, thank you. Thank you, Thank sir. you, thank you, thank you, thank you. Thank you, and congratulations. Yay! Alright. Ang buhay ay weather lang. Po si Salve. I hope nag-enjoy talaga po ako. Nawala ang stress ko. Kain tulog lang. Medyo napakaganda po ng pangyayari ngayon po para sa akin. Kasi naka-enjoy po talaga ako. At nakapagpahinga po ako. Yun lang po. I'm Terence Joy Tivar, and this kind of activity po ay nakatulong po talaga sa akin to refresh and para makapag-move sa panibagong matulungan yung sarili ko na magawa ko ng maayos ang aking trabaho. So napakalaking tulong po ng ganitong activity sa every employee ng isang organization. Hello, my name is Rox. Regarding yung R&R experience, super relaxing siya for me kasi of course, parang kumbaga na-revitalize yung energy ko. Mas na-motivate ako to do better when I go back home kasi syempre to do work. Saka I think mas nakakatulong din siya for me kasi kumbaga mas confident ako ngayon na makapag-uplift and makapag-inspire ng clients and families namin. Kasi ako myself, alam ko na naalagaan ko yung sarili ko, physically, mentally, and emotionally. Ako po si Benny Palma. Ang ganito pong activities ay napakasaya. Natulungan akong maparelax. Dahil dito, napupuntahan ko yung hindi ko napupuntahan at libre pa. Kaya napakalaking opportunity yung ganitong activity para sa mga ganitong organization. Salamat po. Yun, ako po si JP sa KBF at ang experience ko dito is naging masaya at nakaka-relax po talaga. Kailangan natin ng pagre-relax ang pagre-relax para mas maging handa tayo sa darating pang mga trabahong kakaharapin natin sa ating opisina. Yun lang po. So I am Jam po, and for me po is very memorable po itong experience kasi first time ko na makasama sa R&R. And I think it's very important po na gawin tong R&R to refresh our mind and para maging confident po kami sa gagawin naming trabaho. And ayun, to inspire other and para ma-motivate din kami na mas galingan pa po na mag-work. Yan lang pa. Hello po, I am Mariel po, one of the staff po ng KBF. And sa experience po ng rest and recreation this year po is sobrang thankful po kasi po nakapag-rest kami. And of course, kasi we know naman po na ang R&R po is nakakapag-improve ng overall health po ng bawat employees and nagre-reduce po ng stress. And ang kasabihan nga po, an active mind gets tired just like an active body. So,
mahalaga po talaga na meron pong mga ganitong activities sa isang organization po para po sa well-being po ng ating mga employees. So thank you very much po KBF for having an opportunity po to rest and have fun sa outing po na ito. Thank you po. Hello po, ako si Sam, one of the social workers from Kaisang Boy Foundation. First of all, I'd like to thank Kaisang Boy Foundation, of course, for giving us the opportunity to rest, to have fun then during our time here in Batangas. So for us, I believe, at least personally for me, having a rest and recreation is a really good opportunity for us, for our employees then. To make them realize that you value them. Kasi the employees of your institution, of your organization, is not just manpower. Hindi lang sila yung kailangan magbayaran lang and they will do their work. They're also humans na meron din silang motivations, meron silang energy, meron silang energy that you have to continuously provide for, not just in terms of like salaries. So it's a great way to boost their morale din kasi as well, to make them realize na I'm being valued pala by my organization beyond just what I am contributing sa work natin. So rest and recreation sa itong mga activities na ginagawa ng agencies and ng institutions natin is a great way for us to realize na we're important. And yeah, in terms of like having this kind of activities, it's a good way then for our employees, even our heads, we get to have an opportunity to connect with each other beyond just working. Nakakapag-bonding kami. I even got the opportunity na maturuan ako ng mga boss ko to learn how to swim. So that's not something that you would get in an office setting or in a normal setting where you would work now. So ayun, once again, I'd like to thank KBF for this time, and I had so much fun and bawing-bawi talaga yung rest. So thank you so much po.
muli po tayo ay nagpapasalamat dito sa Calatagan, Batangas, lalo-lalo na sa ating Lago de Oro for the accommodation. And of course, sa lahat ng mga adventures and recreations, food and amenities. And also sa ating Kaisahang Buhay Foundation na tayo ay naimbitahan para i-cover ang kanilang event, bahagi ng workplace mental health and team building nila. At the same time, ang atin pong House of Refuge Foundation na naging guest nila, yung mga staff and employees, no, sa kanilang napakahalagang occasion na dito mismo sa Calatagan, sa Lago de Oro ginawa. So with that, on behalf of the 4K Entertainment, ito po si Book Ricky at maraming salamat sa lahat. God bless us all. Mabuhay ang 4K, mabuhay. Ito po ang kwentuhan ng kaalaman na may kasamang kasiyahan at kantahan. Maraming salamat and magandang araw sa ating